Magandang gabi mga kababayan, at ito nga po yung pag-uusapan natin ngayon. So matinding pasabog ito ni Senador Amy Marcos. Grabe. Pondo daw, kasama na ang mga Duterte Black mga kababayan, no? Yung mga senador, yung mga kaalyado ni former President Duterte. Kasama na sila Inday Sara Duterte, Vice President mga kababayan. Basta mga kaalyado ni Duterte mga kababayan ay iniipit umano nitong Malacanang mga kababayan. Grabe, matinding ano ito. Pasabog. Ito panoorin natin guys para ulitin natin. Samantala, pondo ng taga-oposisyon kabilang na ang Duterte Bloc iniipit. Ayan. Ulitin. Samantala, pondo ng taga-oposisyon kabilang na ang Duterte Bloc iniipit umano ng Malacanang. Nako, mga kababayan, matinding ano to? Matinding revelasyon. Grabe, kawawa naman yung mga Duterte, no? Iniipit pala ng Malacanang mga kababayan. Grabe, tuloy natin. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Iniipit umano ng Department of Budget and Management ang pondo para sa mga proyekto ng mga senador at mga kongresista ang kaalyado ng mga Duterte. Ayun, mga kaalyado ng mga Duterte, no? Mga senador, mga oposisyon, iniipit umano ng Malacanang mga kababayan. At nasa oposisyon, ayon kay Senator Amy Marcos, naka-FLR. Ayan, offer late. Senator Amy Marcos, talagang isinisiwalat na ang lahat mga kababayan. Talagang nakakagulat ito. Kinakalaban na yung yung kapatid niya mga kababayan. Grabe. Pati Malacanang mga kababayan. Talagang binibisto. Kanino niya kaya ito nakuha mga kababayan? Itong statement na ito. Itong itong ebidensya na ito. Later release na nangangahulugang hindi pinalalabas ang pondo. Sa kanyang impormasyon, umaabot sa 1.34 trillion pesos na bahagi ng pambansang budget. Grabe, ilan yun? Litin natin. Bahagi ng pambansang budget ang naka-FLR. Alabas ang pondo. Sa kanyang impormasyon, umaabot sa 1.34 trillion pesos. 1.34 trillion pesos mga kababayan. Grabe, laki nito. Kawawa naman, kaya pala wala masyadong Pero good news naman dito kay Vice President, kahit na hindi ganun kalaki yung budget na sa kanya, ay talaga namang tumutulong sa taong bayan mga kababayan. Pati yung mga libreng sa kanya, mayroon din siya mga kababayan. Tapos pagdating naman sa kalamidad, nandyan agad mga kababayan yung tulong, yung food packs at kung ano-ano pang mga kailangan ng mga tao mga kababayan, ng ating mga kababayan, nandyan agad. Pesos na bahagi ng pambansang budget ang naka-FLR. Sabi ni Marcos, ipinagkait ng Malacanang sa publiko ang mga proyekto na kailangan ng taong bayan. Nako, pinagkait daw umano ng Malacanang ang proyekto na para daw sa taong bayan mga kababayan. Grabe ito. At kailangan din para sa pagpapasigla ng ekonomiya. Nababaliwala rin niya ang kapangyarihan ng Kongreso na maglaan ng pondo sa mga proyekto. Meron tayong mahiwaga at highly controversial provision na dinadala from budget to budget. Ang kada GAA halos, para lang yata ito nung panahon ni Presidente Duterte, hindi ko maalala. There was a time na nawala ito eh. Ito yung Section 71 na sinasabi may prohibition against impoundment. Kapag hindi na veto, lumusot naman siya bilang bahagi ng budget, wala nang pwedeng hintuin na pag-release, pwera lang pag nagkaroon ng unmanageable national budget deficit. Kung wala naman unmanageable deficit, meron namang cash programming, meron namang
fiscal management, bakit kinakailangan pang harangin? At napopolitika pa. Kasi alam Napopolitika daw, sabi ni Senator Amy, mga kababayan. Grabe. So anong masasabi nyo dito sa kanyang mga sinasabi? Mag-comment kayo, mga kababayan. naman natin, yung buong Duterte block, naka-FLR. Ang bigat naman nun. Ang balita, may saro na, andyan na sa iba't ibang department, wala nang magawa yung DBM, pero nakatenga sa mga department. Nakatenga. Umaasa naman ang senador Kawawa naman. Kawawa yung mga Duterte, Duterte block, mga kababayan. na matutupad ang isinusulong ng Senado at Kamara na gawing transparent ang pagtalakay sa panukalang pambansang budget hanggang bicameral conference committee. Kailangan anya ng political will na totoong babantayan ang budget at hindi mangyayari ang mga questionableng insertions. Dapat Alam nyo, mga kababayan, grabe talaga, talagang hindi lang sa impeachment, hindi lang sa impeachment, mga kababayan, tinitira si VP Sara Duterte, no? Hindi lang pala si VP Sara Duterte. Lahat pala ng kaalyado ni former President Duterte talagang tinitira din. Dahil dito sa mga kababayan, dito sa mga proyekto, no, yung mga pondo nila naiipit. Grabe. Ibang klase. Talagang pinopolitika, mga kababayan. makita natin kung sino talaga ang nagbago. Doon ba talaga yan sa NEP pa lamang? O sa House ba yan binago? O yung mga senador ang may kasalanan yan? O biglang nagmilagro sa BICAM? Tulad ng 2025, maayos naman yun eh. Lahat okay eh. Tapos biglang sumulpot yung AKAP. Biglang sumulpot yung wala ng PhilHealth. Biglang Nako, yung mga ayo-ayoda, mga kababayan, no? Kaya walang itong mga kababayan nating iba. Talagang umaasa na lang sa mga ayuda, mga kababayan. Dapat hindi ganun. Dapat trabaho ang binibigay, mga kababayan. Para hindi maging tamad yung mga kababayan nating mga Pilipino. Dapat hindi ganun. Grabe. ang sumulpot na tinaga yung mga pensyon at saka 4-piece. Sa Nako. BICAM lang naman yun, umapir eh. Pag tinutukan mo, every step of the way, makikita mo kung saan nagmagican. Magiging Nako, magic daw, mga kababayan. Talagang minagic pala ito. Grabe ito. Nakakadismaya ito, mga kababayan. Nakakaawa yung mga Duterte Alliance, no? Yung mga yung mga kaalyado ng mga Duterte. Talagang pinopinteriya talaga sila lahat. Para sabihin walang ginagawa ang mga Duterte. Kaya pala ganun ang nangyayari. Wala palang pondo na binibigay, mga kababayan. Grabe. Kayo, mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa statement ni Senador Amy Marcos? Tama ba itong ginawa ng Malacanang na dapat ipitin yung budget na dapat na ibibigay sa ating mga kababayan? Kaya ang nangyayari, mga kababayan, yung nagsasuffer yung natin, yung mga kababayan natin. 'Di ba? Nakakadismaya ito. Grabe. Grabe na nga yung corruption, tapos ganito pa yung nangyayari. Talagang hindi ito katanggap-tanggap, mga kababayan. Kayo, mag-comment kayo, mga kababayan. Pa-like and share na din kung ano masasabi nyo dito sa itong ang statement ni Senador Amy Marcos na iniipit ang pondo na para sa mga Duterte sa mga oposisyon, no? Tapos yung mga kaalyado ni former President Duterte. So mag-comment po kayo kung ano masasabi nyo. So yun lamang po, mga kababayan. Maraming salamat po
paki-like and share po. Tapos mag-comment na din kayo kung anong masasabi nyo dito sa sinabi ni Senador Amy Marcos. So yun lamang po. Maraming salamat po.